hindi ka namin nakausap noon nung pinag-utos ng ating Pangulong Marcos ang total pogo ban nung hanggang katapusan nga nung nakaraang taon. At eto, nakikita natin yung mga remnants nito, 'di ba? Yung pagbaba ng incidence ng crime dito sa ating bansa, you think largely to do with the pogo ban, Kaboy? Yeah po, we fully agree with that. No? Dapat nga yung PNP leadership or other law enforcement agencies should be prepared and ready and vigilant. Simply because po, nung natanggal yung mga pogo nationwide, maraming na-dislocate, no? Nawalan ng trabaho, nawalan ng hanap buhay. But then, yung mga Chinese or foreign nationals with connivance sa mga possible, yung mga Filipino counterparts nila, katulad ng mga security, VIP security nila that time, fully armed, fully trained. So parang feeling namin dito, itong resurgence, yung pagtaas ng mga kidnapping, hindi lang ito, na-highlight yan. Meron kami mga holdings before, months before, weeks before, may mga similar cases. No? At nang makita po natin nga dito yung pattern na medyo violente at inhuman at makita natin kumalat nga sa social media. Mag-segue lang po ako, no? I think this time parang yung may violations again ng POP, no, yung Police Operational Procedure, kung bakit naman kumalat itong mga videos na to that should be confined in silence between the father and the PNP, in particular AKG, the unit, no, assisting tasked to solve this kidnap for ransom. Nakita po natin dito, nag-viral. So, yung ganong mga pangyayari, nalalagay sa alanganin yung biktima, no? Saka yung crime solution, talagang mapupunta sa alanganin. So, this is a call for the PNP leadership. Merong dapat yun din ang imbestigahan nila, bakit kumalat. Yung resurgence should be expected dahil may forthcoming middle election, ano? So alam naman po natin sa previous many years na dyan yung mga major crimes, yung source of funding nila is derived from kidnapping. Yun po, fundraising exactly. Nila. So dapat inuunahan na po yan, ano? Nagiging proactive sila, nagsiset up na nga sila ng mga anti-criminality measures nationwide, no? Para dito sa fundraising na nangyayari dito. Pero Sir Boy, mas nakakabahala yung binanggit mo na ito lang, no, na-highlight kasi naging high profile dahil nga nag-leak, no? Pero sabi mo, you've been receiving weeks before, even months before, na parang sunod-sunod. So are you saying that this is already a series of kidnappings that have been happening na we're not aware? Kasi akala natin this is hindi naman isolated. Maybe it became a sensational case because nga 20 million ang hinihingi, tapos lumalabas ngayon 22 po ang parang sa sindikato, mga dating pulis, mga dating nasa militar, 4 na big boss ng China. So this is not the first time this has happened recently. That is what is more alarming. At tama yun, no? Yung mga holdings namin na nakita sa assessment, validation, lumalabas na hindi naman talaga siya masyadong well-organized crime group sa kidnapping. Actually, yung identified groups na po yan, kukunti na lang ngayon talaga yan. It's more of yung opportunity kidnapping brought about, minsan yung mga business transactions nila, no? Land dispute, nag-away, pakikidnap yung partner or business partner sila, tapos may utang, pakukolekta, pakikidnap. So, hindi ito yung mga group known, no? Yung mga Fajardo group, Osamis group, way back, na talagang may mga gunman, well-planned. Kasi po, kung matalino po yung mga crime groups ngayon, they will not engage sa kidnap for ransom because of the technology, yung triangulations ng mga calls, lahat. Mahuhuli ka soon Yung on a high percentage, mahuhuli ka. Kaya karamihan lumipat po sa scamming, mga drugs, illegal drugs. Even yung cardapping nga po ngayon, bumaba na talaga halos practically. Wala na. So,
Yung nasabi ko, may mga awol na members ng Armed Forces, no, Police. RD ata yun, Oo. nakakuha sila, swerte lang, na checkpoint sila somewhere sa Cordillera, Abra ata yun. Yung mga ganun po, only to find out, mga amateur hindi talaga sila into kidnapping. Tapos yung may na-encounter kami dyan, may naka-advertise na land for sale, lot for sale, na doon yung phone number, pinapunta lang nila doon nung pretending to be buyers. Tapos yun, sila. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.